kung gusto daw nating matuto, ay kailangan hanapin natin yung mga kasama, mga kaibigan na magsasabi sa iyong mali ka. Yun ang totoong kaibigan. Kasama ng aming pong mga kapatiran, ibuhos mo ang lahat ng biyaya at pagpapala na kailangan ng aking pong mga kapatid na ito. Kay Brother Ram, kay Brother Ruel, kay Nanay Eden, salamat sa kanilang mga buhay. Hayaan mo. Hindi, si Ram, ganin mo. Ganin mo. Tingnan natin. Okay. 1, 2, 3, go! Okay! With words or speech, but with action and in truth. Sabi po ng mabuting balita, Biblia, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang makapangyarihan salita. Manalangin mo tayo. Ano po ba ibig sabihin na authentic love? Naalala niyo po ba yung pinag-usapan natin last week? No, meron pong bahagi doon na sabi ganon, no, like, pag sinabi daw po natin na love, ito po ay word, yung word na love is verb po siya. Ibig sabihin ng verb ay, mga teacher natin, action word. Di po ba? Action word. So kapag sinabi mo na mahal kita, gawin mo. Pag sinabi mo na mahal kita, pakita mo. Di po ba? Sa banal na kasulatan, kung titingnan natin, sabi ng banal na kasulatan, ang sino man nagmamahal sa akin, kailangan sundin ang aking utos, sabi ng Panginoon. Amen? So hindi natin po pwede sabihin na, Lord, I love you, Lord, I love you, pero ayaw mo naman sumunod sa Panginoon. Amen? Sa maraming pagkakataon, gustong-gusto ng Diyos na maipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya dahil mahalaga na ang love na ito, hindi lang daw po nga natin ito sinasabi, kundi ito po ay ating pong ginagawa. Love o true love is operational. Sabihin natin, operational. Pag sinabi natin operational, may nangyayari. May nangyayari. Amen? So, true love is operational and practical. It is validated by doing and helping rather than sentimentally. No, naalala ko, sabi ni Brother Canito, kinikwento na sa akin. Ako, actually, kinuwento na buong buhay niya. No. Sa loob ng 2 oras, 3 oras namin pagkukwentuhan, kaya nga sabi niya, napunagyan na siya ulit. Ano po? Ano po ang ibig sabihin nito? Marami po tayong ginagawa to show what kind of love na meron po tayo. Marami po tayong sinasabi sometimes, but it is not enough to show what kind of love na meron po tayo. Bakit? Sapagkat ang tunay na pag-ibig, nararamdaman niyan, hindi sa nguso, hindi sa labi, kung hindi nagagaling sa puso, at ito po ay nagmamanifest through your action. Kaya ho, tayo po, ang ating pong Diyos Ama, di po ba, tinaranas din po niya ang kanyang pag-ibig sa atin. For God so loved the world. Mahal na mahal ng Diyos ang taong makasalanan. Pero hindi natapos doon, na nagsabi lang ang Panginoon o ang Diyos nang mahal niya ang mundo. Ano pong kasunod noon? Meron pong action na ginawa. And what is action? He gave His only begotten Son. Tingnan po ninyo, hindi po simpleng pagbibigay, hindi po simpleng pagpapakita ng pag-ibig ang ginawa ng Panginoon. He gave His very special thing para sa Kanya. He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So we must love our brethren, we must love our God through our action, manifesting in our lives sa ating pong mga buhay. Bakit po? Sapagkat hanggang hindi nangyayari ang ating pong sinasabi, tandaan ho natin, ang lahat po ng yan ay walang kabuluhan. Ang ibigay mo, pero kung yun ang talagang kalooban mo para sa Panginoon, di po ba? Yun ang iyong gusto para sa Panginoon, then alam ni Lord yan. Kaya kung minsan, kahit maliit ang binibigay mo, sobra-sobra, binabalik sa'yo dito. Bakit? Kasi yung puso mo ang tinitingnan ni Lord, hindi mo ibinigay. Amen? Kaya sabi nung banal na kasulatan, yung ibinigay ng babaeng balo ay kanyang
ah, lahat ng kanyang ikabubuhay. Pero hindi ibig sabihin hanggang sa atin lang yun. Ang gusto ni Lord, i-share natin ang pagmamahal niya sa iba. Tandaan natin mga kapatid, mahalagang maunawaan natin na ang authentic love na sinasabi, ito ay pagbibigay lugod sa Diyos. Sabihin natin, pagbibigay lugod sa Diyos. Mahirap po natin, sabi po ng Aklat ng Santiago, hindi po natin po pwedeng lokohin ng Lord. Alam na alam ni Lord kung totoo ka o hindi. Sabihin mo sa katabi mo, alam ni Lord kung totoo ka o hindi. Hindi po natin pwedeng lokohin si Lord. No? So again, authentic love must be applied, no, through action, not just in word. At naniniwala tayo na sa araw-araw na buhay po natin, ipakita ho natin mahal po tayo ng Panginoon. Sabi mo ng ating pong application, dito po tayo magtatapos, ensuring that daily action match the word of love we speak. Kung minsan nga, hindi naman kailangan sabihin. Pero alam nyo, telling plus doon po sa ating pong action, ang result po nito is ano yung sabi ni Ate Ann kanina? Kapag sinabi natin, pagkatapos ginawa natin, ang resulta nito, ang resulta nito ay authentic lang. Authentic lang. Kaya malalaan ho natin, no, sabi po ng banal na kasulatan, naalala ko lang, pati po tayo na nilang. Sabi ho ng banal na kasulatan, yun daw pong hayag na pagsaway ay mas mainam kaysa sa natatagong pag-ibig. Ang hayag na pagsaway ay mas mainam kaysa natatagong pag-ibig. Kaya meron ako napanood, sabing gano'n, kung gusto daw nating matuto, ay kailangan hanapin natin yung mga kasama, mga kaibigan, na magsasabi sa iyo mali ka. Yun ang totoong kaibigan. That's what I long for. A heart that follows hard. After me. A heart that hides your word. A heart that hides your word. So my sins will not run me. A heart that's undivided. The one who may pray. Para po, sino po ba mga mag-birthday na April? Tayo po tayo para makipag-pray po kayo. April, month of April. Wala po ba? April? Ayan, sige po, punta po kayo rito sa pag-birthday po kayo na ating pastor. Lahat po na may si Nanay, si Nanay, ayan, Nanay Eder. The rest po, sino po mag-birthday na April? Sino po may birthday ngayon? April. Wala po eh. Yung dalawang anak ko po, April eh. Wala po dito. Si Romar po, si Roseanne. April 12 and 14. Sige po, at kagalakan mo natin na may panalangin ng ating mga kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ang siyang nagdadagdag ng ating bawat araw ng buhay po natin. So, gagamitin mo natin yung buhay na yon hindi para sa pansarili lang natin na kapakanan, kung hindi ito'y gamitin natin to give glory sa Panginoon. Kasi maliban na ang Diyos ang siya po mabigyan natin ng parangal, ay hindi po siya makakakilo sa atin, mighty name. Kaya sa bawat isa sa atin na binibigyan ng pagkakataong magdiwang ng kanya-kanyang mga karawan, kaya naniniwala tayo na meron pang magandang plano si Lord. Nasabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Praise the Lord. Sige po, makigalap po tayo sa ating mga kapatid. Maaari po bang itulong natin ang ating mga kamay sa kanila
at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, dakilang Diyos, salamat po. Naniniwala po kami na ang bawat araw na dinadagdag po sa amin ay pagdadagdag ng pribilehiyo na mas lalo ka namin po mapaglingkuran, mas lalo ka namin mahalin, mas lalo namin sundin ang iyong mga kautusan. Panginoon, sa bawat araw na dinadagdag mo po sa aking mga kapatid, ay naniniwala kami, Panginoon, na meron ka pong napakaganda pang mga plano na ginagawa at gagawin pa sa kanila. Panginoon, dalangin namin na naman ang iyong mga kalooban, na naman ang iyong mga plano sa kanila, dakilang Diyos, ito po'y mangyari sa iyong tamang panahon at naniniwala kami, O Diyos, na ang mga bagay na ito ay ayon lamang sa iyong kalooban. Panalangin namin sa aming mga kapatid, patuloy na bigyan mo po sila ng wisdom na nagmumula sa iyo. Bigyan mo po sila ng lakas, kalakasan, na kung saan ay gagamitin po nila for your glory. At bayaan mo ang kanilang mga buhay ay manatili, matibay, matatag. Ano man, Panginoon, ang kanilang pong ganasin, ng mga suliranin, problema, pagsubok sa kanilang mga buhay, dalangin namin, Panginoon, na samahan mo po sila, na magtagumpay sila sa lahat ng area ng kanilang mga buhay, ilayo mo sila sa anumang sakit at karamdaman. Bahala ka, Panginoon, na magpala sa kanila, O Diyos. Panginoon, ibigay mo nga po ang pabor mo at ang pabor ng tao sa kanilang mga buhay. At habang sumusunod sila sa iyong kalooban, Lord, makikita po nila ang kaibahan ng kanila pong paglilingkod at makikita, Panginoon, ang kaibahan ng buhay na naglilingkod at buhay na wala sa iyo. Kaya naman ang aming pong panalangin kasama ng aming pong mga kapatiran, ibuhos mo ang lahat ng biyaya at pagpapala na kailangan ng aking pong mga kapatid na ito. Kay Brother Ram, kay Brother Ruel, kay Nanay Eden, salamat sa kanilang mga buhay. Bayaan mo, Panginoon, na habang sila'y naglilingkod sa iyo, Panginoon, puspusin mo at punuin mo ng kagalakan ang kanilang mga puso. Huwag nila, Panginoon, kailanman maging kabigatan ang paglilingkod. Bagkus ito, Panginoon, ay magsilbing kagalakan sa kanilang mga buhay. Sa anumang paraan, Panginoon, ikaw ang magpapala sa kanila. Pagtagumpayin mo ang lahat ng kanilang planuhin ng naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Hangad po namin na sa kanilang pagdiriwang ng kaarawan, hangad po namin ang kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa iyo at patuloy mo iparanas sa kanila ang bunga ng banal na Espiritu sa kanila po mga buhay. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ibibigay sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba at walati at tatangi sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Happy birthday! Ayan po. May mga salamat po. Kantahan niyo muna ako. Sige nga po. Habang tayo po ay... So mas maganda mga amigo na mag-celebrate tayo ng birthday dito sa church. Kasama po si Kuya Ram ninyo. Ayan po, birthday namin dalawa at minsan lang po ito. So bumapit tayo dito na pampakat. Putok-batok. Sige, sinalalaman. Dapat ano dyan, asan yung plato, dapat gaganunin. Tingnan natin kung malutong yung lechon. Asan si Ram? Ram, subukan na natin to. Mayroon po tayong posting pa video greeting para po sa ating minamahal Brother Ram Joel. Katakutan. Yay! Happy birthday! Kaya meron kasi video si Ram. Happy 60th birthday ni Ram. Ikaw ay isa ng kabataan Dodi. Pang-ating Pastor Dodi. Pastor Dodi. Tuwa si Ram. Sa Naiiyak pa si Ram. Ang dalangin ko para sa iyo ay para maipaganda ka ng Diyos ng magandang pinapatasan. Lagi kang sumunod. Happy birthday po sa aming minamahal Brother Ruel Francisco! May talay po tayo maraming sa nila! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday
Sige, si Ram, ganin mo. Ganin mo. Tingnan natin. Okay. 1, 2, 3, go! Okay! Okay! Okay. Kain na kayo. Kain na kayo. Kain na! Ang sarap. Hinay-hinay lang po tayo sa dyan. Hinay-hinay. Bala. Mainit ang panahon, ha? Mainit ang panahon. Hi, Vlad. Yung mga maintenance na dyan, ha? Dahan-dahan lang. Okay, ready na po yung... Ayan na ang ating... Ayan, Ramo. Request mo. Ano ba? Request mo yung litsa, di ba? Yun. Sabi mas masarap yun. Kain na. Kain si Lola Ede. Ay sige, Belgium, mga amigo. At syempre, kahit may high blood tayo, kahit kumain tayo ng konti. Para sa inyo. Ito na po ang resulta. Pinawet. Pawis na. Ikaw ang huling nakita ko. Ayan. Kahuli-hulihan. Tayo susunod. Ayan. Sa ano? Sa bahay. Busog. Ano nangyari, no? Masayang birthday po sa ating lahat mga amigo, sa mga nag-birthday ng April at sa akin. I pray lang talaga na magkaroon ako ng pusong dalisay, pusong mapagmahal at pusong mapagpatawad. Yun lang aking panalang kay Lord lagi at masaya tayo. At meron pa tayong celebration ng ating birthday. Thank you so much po kay Mamu, kay Mamita, kay Lola, kay Nana, kay Mamita Jackie. At meron siyang pa-sponsor sa atin sa ating birthday. Thank you so much sa iyo. At celebration yun mamaya mga amigo. So thank you so much po at masayang celebration ng birthday natin. 42 na si Kuya Raul, 42 na po. Tanda na! Thank you po mga amigo sa lahat ng nag-greet sa akin sa akin ngayong aking birthday.